is in No. hiding for 6 months. Isn't that the actions of a fugitive? Naku po. I have a very respectful question, Ma'am Karen. Tumatakbo po sa ano pong batas? Yan. Ano pong batas ang tinatakbuhan ni Senator Bato? Tinatakbuhan na ang NBI attorney. Naku. Okay. Kung wala siyang kasalanan at hindi siya fugitive. Hindi nakatakubo ng NP. Hayon na nga mga kababayan, heto ho ang dahilan kung bakit ngayong mga panahon na to nagpapanik itong si Ping Lacson. Dahil nga tatrabahuhin na ho ng bagong pamunuan ng Blue Ribbon Committee. Ang pagpapatawag dito kay Saldico, yung 18 Marine, yung mga Bersamin sa pagpapatuloy ng hearing ng Blue Ribbon Committee talagang magkakaalaman na, mahahayag na sa sambayan ng Pilipino kung sino nga ba ang mga mastermind dito sa napakalaking korupsyon na to na nangyari sa ating bansa. Dito sa video na to, pasadaan din ho natin ang interview nitong si Attorney Jimmy Bondoc dito kay Ma'am Karen Davila para doon sa mga nagsasabi na inaano nila binabash nila itong si Attorney Jimmy Bondoc gusto nilang ipakita sa sa social media na mahinang klase. Hindi, kayo naman ano lang ho ito, nag-take ho ito ng board exam, isang beses lang ho. Ano ba tawag pagka-abogado? Bar o board? Bar exam, isang beses lang, di ba? Kaya ganun ho kasi kagaling itong si Attorney Jimmy Bondoc. Ano lang ho yung mga yan, bitter dito kay Attorney Jimmy. No? Kasi yung idolo nila na si Leni Robredo, kailangan pang tumigto. Bago nyo banatan tong si Attorney Jimmy Bondoc, panoorin nyo muna itong interview niya na to kay Ma'am Karen Davila. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. In fairness napanood ko na ho yung mga ilang bahagi ng video na to kasi doon sa mga splice video na kumakalat ngayon sa mundo ng social media na kung saan nagba-viral ho. Etong si Attorney Jimmy Bondoc, napakahusay ho niyang naipaliwanag yung mga argumento ng kampo nitong si Senator Bato de la Rosa kung bakit mali yung ginagawa ng NBI na talaga namang pagpupumilit na pag-aresto dito kay Senator Bato at pagpapadala dyan sa The Hague, Netherlands. Rumekta ho muna tayo dito sa gagawin ng bagong pamunuan ng Senado. Ito ho ang kinapapraning ng mga taga-minority ngayong mga panahon na to. Ito ho nga naging message nitong si SP Cayetano dito kay Senator Amy Marcos. Tinawagan ko ang aming Senate President Alan Peter Cayetano. Buksan na ang Blue Ribbon Committee. Tanggalin lahat ng takip sa flood control corruption. Ipatawag ang 18 Marine, si Saldico, ang mga Bersamin, ilabas ang katotohanan. Nako, naloko na ho mga kababayan. Pinipigilan ho nila ito Diba? Hanggat maaari. Diba? Gusto ho nilang manatili itong si Ping Lacson, itong si Tuta Soto dyan sa liderato sa Senado para talagang mapigilan itong paglalahad nitong mga individual na to. Kasi hindi ho ito yung mga nakatakipang mukha na hiniharap nitong si Ping Lacson dyan sa Senado. Yung nung tinuro na kesyo sa Forest Park, merong rinirenovate na bahay kay Martin Romualdez, kalaunan sa mga kontraktor at dun sa mga dilis at sapsap din ang bagsak ng findings ng Blue Ribbon Committee. At doon sa pag-hostage siya, kaugnay ho mga kababayan, doon sa pagka hindi pinirmahan yung partial committee report, hindi tutuloy ang yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kaya yan, nag-backfire ho sa kanilang lahat, yaang mga kabalbalan nila na yan. Ngayon, hindi na ho nila mapipigilan ang bagong pamunuan ng Senado na talagang tuntunin na kung sino nga ba ang mastermind dito sa napakalaking korupsyon na to. Rumekta ho tayo mga kababayan dito kay Attorney Rowena Guanzon. Bago ho tayo magtungo dito kay Ma'am Karen Davila sa interview ho niya dito kay Attorney Jimmy Bondoc. Ito sigurado ko dito Sigurado ho dito pagka napanood niyo ho itong interview na to ni Attorney Jimmy Bondoc, panigurado bibilib ho kayo. Panigurado. Ito kasi itong si Ma'am Karen Davila, in fairness hindi iba ho ang kalibre niya.
yung si Ses Drilon para lang ho siyang marites sa kanto na ini-interview ang isang abogado. Yun ho si Ses Drilon. Etong si Karen Davila kahit papaano meron ho siyang finesse kung tawagin. Meron siyang medyo yung pagiging dilawan pinklawan niya ilinalagay niya sa lugar. Di ba? Ito, panoorin ho muna natin. Ito si Atty. Rowena Gonson bago tayo magtungo dyan sa interview niya na yan. Good. I don't know why. May naniniwala pa dyan na makakakuha ng 16 votes ang anti-Sara team sa Senado. The Constitution is very clear. The senators have to convict the Vice President, remove her from office and disqualify her perpetually from holding public office if they get 2/3 of the vote of the total senators. That means 16. Ngayon 11 lang sila kahit bumoto pa yung dalawa, si Zubiri at si Ejercito, pabor sa pagtanggal kay Sara. But if they do that, that's their kiss of death. Because Zubiri is Bukidnon, his district is Bukidnon, where his voters are from Mindanao, and that's Duterte country. Ay nako, hindi magmamarko sa mga tao sa Bukidnon. Hinding-hindi. Hinding-hindi. Kaya, baka mag-abstain pa nga siya, like he did dito sa eleksyon ng Senate President. Ganon din si J.V. Ejercito na sinabi na niya na malamang hindi talaga siya boboto pabor sa impeachment. Now, they need 16 votes of the total members. Ilan ba total members? 24, 24. Ma'am, wala na po si Bato. Kahit na. Kahit na mag-absent pa yung kalahati dyan sa 13. Counted yun sa total number of senators na dapat makakuha sila ng 2/3 or 16. Maliwanag ho yun. 16 nga, kulit nyo eh. Kaya nga nagpa-plan B ng BBM gang. Ano yung plan B, Atty. Rowena? Ha? Ano yung plan B nitong BBM gang na to? Dahil hindi sila makakuha ng 16 votes dyan sa impeachment na yan, itong si Vice President Sara Duterte. Hindi ho talaga sila makakakuha. Una sa lahat, kahit nasabihin na nating neutral, nasa gitna, itong mga senador na to nakikilate sa impeachment ni VP Sara, mahina ebidensya. Tatanungin mo muna itong si Trililing, siya ba hihaharap doon? Siya ba hihaharap? Tatanungin siya mo nakuha yung mga dokumento. Legal bang pagkakakuha mo niyan? Wala na ho. Hindi ho pwedeng iharap sa husgado. Di ko alam dito sa sa ICC kung ICC impeachment court kung okay bang ilatag diyan sa korte na yan kahit illegal yung pagkaka-obtain ng mga dokumento, ebidensya na ilalatag ng mga taga-prosecution. Hindi ho pwede yun. Hindi ho pwedeng hindi ho pwedeng. Nakikinig lang tayo sa mga abogado, hindi ho tayo abogado. Base sa mga neutral na abogado at yung mga madalang lang nila talakayin tong issue na to. Kahit kung sa mga naunang issue pa, pagka illegal lang pagkakakuha ng mga ebidensya, hindi yan pwedeng gamitin sa... Baka makulong pa yung mga abogado dyan, makulong pa yung mga kung sino man maghaharap dyan, di ba? Bawal ngang bawal ngang mag-record ng usapan sa telepono. Di ba? Bawal nga yun eh. O kahit personal mo pang i-record, kung hindi alam nung iyong kausap na rinirecordan mo siya, bawal yun. Pambira talaga, oo. Kaya mahirap po eh. Mahirap po talagang, kung legal lang yun, dito sa issue ng mga maanomalyang flood control, baka dami na ho nating ebidensya. Kasama na sa BBM gang yan, si Narisa Ontiveros. Kasama na yan. Kayo naman, masyado naman kayong panaib dyan. Kasama na yan sila sa BBM gang. Kaya ang plan B nila, Charter change. ang plan B ng BBM gang ay CONAS, Constitutional Assembly, yung mga congressman at senador mag-amend ng konstitusyon para ma-extend ang term ni BBM
ma-extend ang term ng mga congressman. Mga hinayupak kayo. Abot na naman Supreme Court yung gagawin nyo. Magkakagulo na naman tayo. Bagsak na stock market. Ang peso ay ano na. Halos Galit wala na nang naman to si kwenta. Mama Bing. Nainit na naman ang dating. This is a Pambihira na. failed government. Failed talaga. Kawawa tayo, kawawa. Ayaw nyo pa rin makita na itong lahat na ito may kasalanan si BBM Gang. Tapos gusto nyo pa manalo siya. At sumama naman kayo. Nako. Sasama pa kayo sa BBM Gang para manalo kayo. Ano ka ba, Risa Ontiveros? Kung sa bagay, nahihina ka naman talaga. Pambihira. Para manggaling sa iyong kabarong piglawan, dilawan dati, na sabihin sa'yo na mahina ka, ang laki siyang paluhon sa pagmumukha ni Risa Ontiveros. Pambihira naman to si Atty. Rowena Gonzales. Hindi, si Ruin na yan. Si Ruin na ho yan sa 2028. Tayo ay naniniwala na ano yan. Sana wag siya matulad dito kay Amy Marcos. Baka ginagamit din yung mga Duterte supporter para manalo. Sana tayo ho in high hopes na hindi ito Amy Marcos 2.0. Pag Amy Marcos 2.0 itong si Rowena Gonzales, pero hindi priority ho natin dito yung mga nasa mga OG na Duterte supporter bago yung mga kakapasok lang. Pero dito sa dito sa sitwasyon na to, 'di ba? Dito sa sitwasyon na to, kung mag-Duterte supporter ka, actually kung nasa nandito ka sa mga si Raul na to sa administrasyon, lahat ng pabor, lahat ng resources, mainstream media, lahat to pera nasa iyo . Ngayon kung ikaw pupunta sa mga Duterte, susuporta ka sa pinaglalaban nila, saside ka sa taong bayan, mahirap po kalagayan mo. Kaya talagang ngayong mga panahon na to, kung ikaw nakabaling ka sa sambayan ng Pilipino dito sa mga Duterte, talagang napaka-yan mga kababayan. Kumbaga talagang tunay na pagmamahal sa bansa ang ginagawa mo ngayong mga panahon na to. Kung ngayon nagkalabasan ng tunay na kulay, itong mga politiko na to, sa totoo lang, real talk ko mga kababayan. 16 votes mga kababayan. Hindi nila makukuha yun. Kaya magpa-plan B sila ng con us, these assholes. Mainit talaga. Hot. At kung si Atty. Rowena Gonzales, kalmahan mo lang, Atty. Baka mag-e-election pa tayo sa 2020. Baka tayo dyan, mo. araw-araw. Oo. Akala mo. No way! No way. Mag-election tayo! No way! No way, no L. Sabi mo, Atty. Election sa Pambihira. 2028. Election tayo. Paano tatakbo tong si Atty. Rowena Gonzales kung di tayo mag-election, mga walang niya kayo, di ba? Hindi pwede yun. Magkakaproblema tayo dyan. Kailangan tumakbo nitong mga individual na ito. Marami ho tayong dapat palitan dyan sa Senado. Yung mga trapo, yung mga siraulo, dapat mapalitan yan. Pag nanalo ganito ho kasi yan. Tayo very excited ho tayo sa pagdating ng 2028. Kasi mababago ang komposisyon ng Senado pagdating ng punto na yan. Okay? Mababago ho talaga. Mababago ang komposisyon ng Senado. Yung nakikita nyo kung ngayon, minority, majority, karamihan ho sa mga yan, hindi na ho ilan ba aalis sa kanila? Mga hindi re-election sa mga tapos na termino. Makakalahati ho yung mga yan. Ngayon pagka umalis sa Senado, puro kaalyado ni VP Sara, nanalo si VP Sara, tapos na ho talaga ang boxing. Anak ng tokwa. Ako, madalang lang ho tayong rev-go kagad, pambihirang yan. Tagal na ho tayong binibigo nitong saligang batas na to. 1987 Constitution. Mga mayayaman lang ho yumaman. Ang mga mayayaman lalong yumaman, mga mahirap lalong naghirap. Hindi ho pro-Pilipino, pro-oligarch ho itong saligang batas na to. Itong kasalukuyang sistema na to. Sistema in general, hindi saligang batas. Itong sistema na to. Di ba?
ano ho siya yung tipong, sige nga, para dun sa mga nag-argue na hindi, yung mga provision niya para sa ganito, para sa ganyan. O bakit mahirap pa rin Pilipino? Sabihin niyo, mga politikong kurakot. Siyempre, merong loophole ang ating sistema na pagka pinasok ng mga siraulong politiko, talaga nakakapitalize nila yung mga loophole na yon at nagiging paborable naman dito sa mga oligarko na to para talagang lalong yumaman. Pabira. Kala nyo ho ba mga politiko nagpapatakbo sa Pilipinas ngayong mga panahon na to? Hindi ho. Si Marcos Jr. hindi ho. Sabihin ko na ho sa inyo, mali ho ang inyong iniisip kung iniisip niyo si Marcos Jr. ang nagpapatakbo sa pamahalaan ngayong mga panahon na to. Mga oligarko ho. Si Marcos Jr. puppet lang ho siya ng mga oligarko. Kung saan gusto ng mga oligarkong ibaling nitong si Marcos Jr. ang ating bansa, sa anumang aspeto ng pamahalaan, doon mo napupunta yan. Pambihira. Siguro dito doon sa pag-persecute sa mga kalaban niya sa politika, binibigay ho talagang bonus yan kay Marcos Jr. itong mga oligarko na to. Pero in general, puro oligarko ho mga kababayan. Anong mantoka? Lahat na lang ho. Nakita nyo naman ho, dun sa pinakauling crisis natin. Pagdating sa gasolina, anong nangyari? Pambihira. Pagpasok pa lang ng crisis dyan sa Middle East, hindi pa ho nag-24 oras, nagtaasan na ng presyo ng mga ano na to. Ngayon ho, kumalma sitwasyon. Mga karatig bansa natin sa Southeast Asia, nagbabaan ng presyo. Tayo ho, parang ano ho, hindi natin malaman anong mangyayari sa presyo ng crudo at gasolina. Diba, unfair ho yung nangyayari na yan. Kaya kung tayo tatanungin, nanalo si VP Sara, puro kaalyado niya na sa Senado. Pambihira niya. Tapusin na natin ang mga dapat tapusin. Kawawa susunod na generasyon pagka hindi na ayos tong bulok ng sistema na to. Punta ko tayo sa interview nitong si Atty. Jim Bondok. Po sa inyo. Magandang umaga po, Ma'am Karen. Maganda itong interview nito. All right. So what is your reaction to the fact that the Office of the Solicitor General on Friday has already asked the Supreme Court to deny the plea of Senator De La Rosa when it comes to the arrest warrant issued against him? First of Yo. all, the OSG has said that De La Rosa is not entitled to an injunctive writ to enjoin his arrest and surrender to the ICC. Attorney. Ma'am Karen, first of all, I would like to apologize in advance for the limited scope of my answers due to the fact that we're the counsel and that we are right now preparing our answer to their comment. However, it is our, just generally, it is our considered view that the shooting in the Senate and among other circumstances are supervening events that are more than enough to first of all show the intent of the state to arrest Senator Bato without a lawful warrant. And the discussion of the lawfulness of the ICC warrant is a long and very complicated one, but we believe that in the end, of course, we believe that it will not be an enforceable warrant based on our existing jurisprudence. Okay, so Attorney, I'll mention some points that the Office of the Yes. Solicitor General wrote to the Supreme Court, and at least you Yes. can give me your initial reaction. So under the OSG statement, it says that there is no clear and unmistakable right that requires immediate protection, meaning of Senator De La Rosa. Your Yes. reaction on that? Just to clarify, what the OSG is doing is they're doing their job. They are answering one by one the elements of injunctive relief. No, first is the clear and unmistakable right. Second is the invasion of that right, and the third is the prevention of irreparable damage. Alam na alam po ng mga abogado yan. However, even the commentaries that I watched last night were saying that these seem to be very broad strokes issued by the OSG. They're just saying that there's no clear and unmistakable right. But what we are saying is that, yes, there is a clear and unmistakable right being violated here, being invaded upon, because his liberty is at stake. Once the authorities arrest him, there is precedent, as shown by the arrest of former President Rodrigo Duterte. So this is definitely irreparable damage should that arrest occur
based on what we feel is an unrecognized warrant in our jurisdiction. Now, the OSG also stated that Senator De La Rosa failed to establish the urgent necessity of an injunctive writ to prevent any serious damage. I don't see what. Again, I applaud them for just doing their job, but there is nothing more serious than the damage that the whole nation knows can be inflicted upon our client. This is the most serious. In fact, it damages not only his liberty, but the sovereignty of the Philippines. Karen, I would like to discuss at some point down the road Yeah, of course. how Yeah. how the deliberations, the Senate deliberations went during the RA 9851 passage, and it will clearly show that there was no enforcement mechanism instituted within that law, and Okay. therefore, okay, go ahead. No, you're right. I was going to ask you that. So we'll discuss that in a bit. The last point of the OSG is this one. The CIDG subpoena, which had been subsequently recalled, Yes. she claims was valid under Republic Act number 10973. And I think the big issue is parliamentary immunity. The OSG said was never meant to be a shield against public accountability. So you're right. They're doing their job, but in effect, they're labeling Bato de la Rosa as a fugitive from justice at this point. So to close the OSG statement, fugitive from justice, do you agree with that? Of course, we do not agree that he is a fugitive. The problem here, Karen, and I think most observers have seen this, is the vacillating arguments and the way they conveniently invoke rules when it suits them. And again, I do not blame them. But we have to choose, no? The government has to choose. Are they invoking their own statute, or are they invoking domestic law? Because it's very hard for us to hit a moving target, Karen, no? If they are invoking At least, di ba, yung mga argumento na yan, ano ba talagang ini-invoke nitong ano na to? Nag-argue sa mga sinasabi nitong mga sinasabi ng kampo nitong si Senator Bato de la Rosa. Di ba? Yung Rome Statute ba, yung ating local laws, ano ba talaga? Kasi pagka meron silang sinabi na ganito, sasabihin nila Rome Statute o yung kesyo Crimes Against Humanity. Pagka meron silang sinabing ganito, ay kasi sa base sa ating local laws, ganito naman ang gagawin. Ano ba talaga? Magkaalaman na tayo kasi ginugulo nila ginugulo nila usapan. Pero sa bagay, no, siguro ngayong mga panahon na to, ngayong oras na to, ilabas na desisyon ng Korte Suprema kaugnay dyan sa motion na yan. Nitong si Senator Bato de la Rosa, petition dyan sa Korte Suprema. domestic law, then our argument goes one way, that there is no surrender mechanism in that law as shown by the deliberations. If they are invoking their home statute, then we will argue that, first of all, jurisdiction issue, and then number two, that they did not go through the rigors of Article 59, which is submitting to competent judicial authority. Okay, I want to start first with De La Rosa not acting as a fugitive. When you see the videos, De La Rosa's actions himself Ganda. Yung running from the NBI Ganda, on maganda sasabihin Monday, dyan. that chase on the stairwell, up the stairwell, right? Leaving the Senate at 2:30 in the morning with Senator Robin Padilla. He could have left in broad daylight. You don't see these actions as one of a fugitive attorney? Tumatakbo sa batas, nagtatago sa batas. He was in No. hiding for 6 months. Yan ho ang naratibo ng mga taga-mainstream media. No? Nagtatago sa batas, tumatakbo siya. Ano ba tinatakbuhan itong si Senator Bato de la Rosa? Ang tinatakbuhan niya, yung posibleng pagkidnap sa kanya at pagpapadala sa The Hague, Netherlands. Wala ho siyang tinatakbuhang warrant of arrest sa ating bansa. Wala hong ganun. There's no such thing. Ang tinatakbuhan niya, yung gustong gawin sa kanya ng administrasyon na to. Yun ang malinaw dito.
Isn't that the Tuma- actions of a fugitive? Naku po. I have a very respectful question, Ma'am Karen. Tumatakbo po sa ano pong batas? Yan. Ano pong batas ang tinatakbuhan ni Senator Bato? Tinatakbuhan ang NBI attorney. Naku. Okay. Kung wala siyang kasalanan at hindi siya fugitive, that Tinakatakbo ng NBI. Pambihira. NBI. Sigurado ka ba, Ma'am Karen, na NBI yung mga yun? Pambihira naman. act, right? Fight Yes. or flight. Wasn't that the act of a fugitive? No, that is the act of self-preservation, Karen, because we all know that the president has shown that FPRRD, until now, his unlawful arrest is under question, and yet he is languishing somewhere in a foreign country beyond the reach of our laws. And then, Senator, you have to remember that the circumstances surrounding that day there were very public pronouncements from the government that the NBI were not deployed there, that they will not arrest. And yet there were people there announcing themselves to be NBI. So all these circumstances taken together, it can give doubt within the mind of our client na totoo bang NBI ito? Are these rogue NBI agents? Are these other perpetrators from some foreign jurisdiction? And that taken together, sino po naman ang hindi po tatakbo sa isang uncertain group of individuals? But why leave at 2:30 in the morning? Wala naman siyang warrant eh. Di ba? Kung gustong umalis ni Senator Bato de la Rosa ng alas 3 ng madaling araw, alas 4 ng madaling araw, alas 7 ng madaling araw, walang problema yun. Di ba? Wala siyang warrant. Why not? I left at 2 a.m. Pambira. So you were with him that No. day? I was. Prior to that, I left around 1:30 or 2 a.m., decided to go home, and maybe our client just decided to go home as well. Now, I know that sounds like a coy answer. Palakpakan natin to si Sen Jimmy Bondok, pambira. Yan ang sinasabi ko, di ba? Yan ang sinasabi ko natin. Yan ang mga kalidad na senador natin sa 2028. Diretso lang, walang paligoy-ligoy. But even within the legal premise that we are setting, he had every right to go in and to go out of the Senate because there was no lawful arrest warrant. I want to ask you, where is he now? I want to start with that. Where is he? I beg you and the viewers to believe me fully if you are capable that we did not know that he was coming to the Senate. And we did not know that he was leaving. He is a military strategist, Ma'am Karen, and we all know that they know how to operate these things without involving and risking the safety of their loved ones. And I think I am among his loved ones. So until today, you have no idea where Bato is, if he's in Davao, did he fly to Davao? But are you sure he did not leave the country? I am at a loss as to how to answer that, but I do assure you of my lack of knowledge as to where his whereabouts, Ma'am Karen. This is very sincere. This is very candid. No one knows except Bato himself and perhaps his family. No one knows. So from the time he left the Senate, have you been in touch with him? Has he been in touch? No, Not at all. not at all. Okay, so he's left his legal team to essentially handle all petitions before the Supreme Court. Yun ba yun, attorney? Yes, and you have to remember that during those times, even before the Senate attack, we had spent countless hours and sleepless nights with him, researching and building our case against this unlawful arrest from Karen. We've even gone into international law and the regulations of the Hague Court to show that the arrest warrant was not, if at all existent at that time, because we did not know if it was being served properly. And in a few days, Ma'am Karen, it will be very clear that they did not serve the warrant in accordance with any law, not even the regulations of the Hague Court. Okay, let's talk about your comparison to the Rome Statute and Philippine laws. Yes, The ma'am. Philippines was a signatory to the Rome Statute. In Yes. effect,
the ICC has been described not as a foreign court by Attorney Gilbert Andres, but as a permanent court that handles specifically crimes against humanity. In other Yes. words, Philippine courts do not handle crimes against humanity. It No. is okay. Go ahead. That is, with due respect to everyone involved, that is completely wrong. If you read the Senate deliberations on the passage of RA 9851, it specifically creates this law to codify the substantive aspect of the Rome Statute, the substantive but not the procedural. Meaning po sa Tagalog po, ginawa na po nilang krimen sa RA 9851 Naku. ang crimes against humanity, war crimes, crimes of aggression, and acts of aggression. Ngayon, yan pong mga krimen na yan are now punishable under existing laws in the revised penal code, existing provisions. So malinaw pong sinabi halimbawa nila Senator Gordon nung sila po ay nag-interpellation na kinukuha lang po natin, tatagalogin ko po para makuha po ng lahat. Yan. Kinukuha Ganyan. Ganyan no kagaling itong si Attorney Jimmy. Kahit na yung framing ng tanong papunta na doon sa naratibo nitong mga mainstream media na to, napipihit pa rin ho niya na kung saan doon sa maiintindihan ng mga manunood para mawasak yung naratibo na kung saan itong si Senator Bato de la Rosa ay fugitive, wala nang maraming usapan, pwedeng ipa-implement yung ICC arrest warrant laban dito kay Senator. Wala ho. Hindi, ika nga dito sa isang interview na to, lahat ho ng argumento nitong sila Carpio, lahat ng galit sa mga Duterte, yung mga Duterte diehard haters, ika nga, nasagot nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Dahil dyan, palakpakan ho natin ang isa sa ating mga kandidato sa 2028. Kinukuha po natin ang definisyon ng lahat ng mga krimen na ito, nilalagay po natin sa domestic Yung law at ito po ay ipapunish natin according to our domestic law. It was very clear in the deliberations. Therefore, hindi po totoo na doon lang sa international court pwedeng litisin ang halimbawa crimes against humanity. Yan. The converse is true. That though we adopted the definition of crimes against humanity, dito po ang jurisdiction kung saan siya lilitisin. Naku, yun pala Pero yun meron ring ambiguity kasi sa surrender and extradition, right? Doon sa Wala na po. RA 9851. In Section 17 of that particular Republic Act, the law allows authorities to dispense, tell me if you agree with this, with Yes. local investigations if an international tribunal is already handling the case. Because you have Yes. Senate President Franklin Drilon, for example, saying he can be arrested without a local court. You have Attorney Gilbert Andres saying the ICC warrant is already legitimate, right? It's enforceable under RA 9851. I invite the good senator and the other individuals you have mentioned, Ma'am Karen, I invite them. Okay, as lawyers, alam po natin na meron po muna, may tatlo pong rules sa pagbabasa ng batas. Una po yung plain meaning, no? Pero pag hindi po yan makita, pupunta po tayo sa ratio legis, which is yung deliberations, ano po yung intent of the law. And then the third one is yung ut magis valiat quam periat. Tsaka na po yun. Ako po, matindi Narito talaga na to si tayo Attorney sa second Jimmy. step because you are saying that there is an ambiguity po. May kalabuan po dun sa una. So hindi po plain yung meaning. So we go to the deliberations. At pag Kung di ako nagkakamali, lagi ang binabanggit nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung ika nga yung batas plain and simple, wala ka nang dapat na interpret diyan. Dito na ngayon kay itong pinapaliwanag nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Ano ba yung mga naging dahilan? Ano ba yung mga pag-uusap, 'di ba? Ano ba yung mga naging pag-uusap nung binabalangkas yung batas na 'yan, 'di ba? Yung sinasabi niyang interpellation nung ginagawa yung RA number 5891, kung ano man yan, 'di ba? Mga abogado nakakalam dyan. Abogado yan.
Malupit po yan si Atty. Jimmy. So sa mga kandidato natin yan sa 2028. Yan ang nga ho ba sinasabi natin. Kung talagang susuriin ho natin itong mga nangyayari na to kay Senator Bato de la Rosa, maliwanag, plain and simple, panggigipit ho talaga yan mga kababayan. Dating po sa deliberation, nilinaw po nila Senator Gordon na wala pong enforcement mechanism pang nagagawa. That is why he was saying, we have to remember, Karen, RA 9851 Tandaan na ho natin na RA 9851, RA 9851. was passed a year before we ratified the Rome Statute. So nung nag-uusap sila, sinasabi nila, i-define na natin yung crimes. Pero intayin po natin na maisali tayo sa Rome Statute para magkaipin itong batas. Yun po yung sinabi dun sa mga usapan. No, so ibig sabihin, ang intention po ng mga mambabatas is i-codify muna natin, i-describe muna natin yung mga crimes, gawin nating krimen dito. Pero para po yan malitis sa ibang bansa, pumirma tayo doon sa treaty. Mag-ratify tayo rather doon sa treaty. Okay, but go on. Oh, so we did. Okay. We ratified and then we went out of it. No, but then that's also debatable because President Duterte did that unilaterally without the Senate. Naku, Okay, yan na. this is That's what also I was... debatable Sagot. for the senators. Game. Kumbaga, ang daming debate. Ang ganda ho na talaka yan eh. Yung mga argumento ng mga DDH, mga diehard Duterte haters, linatag lahat nitong si Ma'am Karen pero nasagot ho lahat nitong si Atty. Abol Jimmy. nga dito sa mga Galing, senador, di ba? Sabi ni Hindi po, Senator settled. Rita Ontiveros is we got out of the ICC unilaterally. President Duterte did it without the Senate's approval. Well, we all know, nasa Pangilinan versus Cayetano na po yan, but even a plain reading of the Constitution says that there's a 2/3 concurrence of the Senate para pumasok. Yung paglabas po, wala. Ibig sabihin, ang chief architect... It's silent. It's Yes, silent. it is silent. So we cannot distinguish what the law does not distinguish. Pero po, pampasarap lang po ng usapan, Ma'am Karen. Kung sakali pong tayo po ay nasa Rome Statute pa rin, which is against our argument, yun na nga po ang sinasabi natin. Kung nandun tayo, i-invoke natin yung surrender, extradition, and other mechanisms nung Rome Statute. Article 59 tayo, plus what is often overlooked are the regulations of the court. Meron po silang set of rules. Para po sa batas natin, di ba may batas, tapos may IRR, implementing rules. Meron din po silang regulations of the court. The key phrase here, Ma'am Karen, is yung arrest warrant kailangan ng personal service. Nakalagay po yan sa Regulation 31. Galing Okay, si Atty. that's Jimmy. one. Number two Husay. is the validation of a local court. So I want to ask you about this. Because Senate President Alan Peter Cayetano in his press conference said that all they are waiting for is for a local court to validate the ICC warrant and then they will recognize the arrest warrant if a local court validates it. Ang tanong ko sa inyo, nung panahon po ba ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagkaroon kasi ng ICC warrant and then nagkaroon ng red notice sa Interpol, tama? Yes. Dumaan ba yun sa isang regional trial court din? Did a local court, did the government bring that to a local court to validate it before Duterte was sent to The Hague? You have to remember, Ma'am Karen, that this petition that is filed is not just Bato versus the government. This is Duterte, Bato versus the government. So ibig sabihin po, yun na nga, you are arguing in our favor, Ma'am Karen. That ang sinasabi I'm not natin- arguing. I'm asking questions. Sorry. For You are clarity purposes. Yeah. You are positing an argument in favor of our argument because ang sinasabi nga namin is mula pa sa panahon ni Pangulong Duterte and his extraordinary rendition, which is a fancy term for international kidnapping, no? Mali na po yung proseso na nasunod. Kaya nga po what we're fighting for here is na hindi po maulit yung alam na nating capacity na gawin ng administrasyon. And we are not doing this as politicians, Ma'am Karen. I hope your viewers believe that much, no? Because we are trying to protect our sovereign nature, no? Yung Pilipinas, na hindi po natin pwedeng i-short circuit yung mga korte dahil kaya nga po tayo may Korte Suprema to ensure that
that these processes are not completely political only. Kasi po ang magiging mangyayari niyan sa hinaharap kapag meron lang kalaban yung gobyerno, issue short circuit nila yung korte at dadalhin na lang kahit sino pong kalaban sa international court, which will be worse than martial law. So at this point, if the government is taking action to bring this to a local court, I mean, right now you have the Solicitor General already Yes. arguing, right, for the at the Supreme Court. Yes. Ang tanong ko, kapag vinalidate na ito ng local court, yung warrant, would you already then consider that there is an arrest warrant against Bato? Ang sa amin nga po, no, we have to choose what argument they're really sticking to, Ma'am Karen. Are they trying to validate, as your term goes, no, a foreign warrant, or are they trying to just secure a local warrant here in our local courts for a local charge based on RA 9851? Hindi po namin kasi alam kung ano yung gusto nilang sundin na landas, and it doesn't give us a clear recourse, no? Sa amin po kasi, we have maintained that the ICC has no jurisdiction, not even over President Duterte. This has done us irreparable harm as a nation. So I think kung gusto talaga po nilang hulihin si Bato and to extract accountability, iisa lang po ang hinihingi namin. Kasuhan niyo po dito po sa ating domestic courts. We do not know why they do not want to resort to local court processes. They have no reason to doubt the Supreme Court or our local judicial system. So, bakit po ba hindi kasuhan si Bato dito? Na a verification of a local court is enough for you kahit walang kaso si Bato sa Pilipinas. Kasi kinasuhan na siya doon. But if a local court verifies that particular arrest warrant, that is enough? Do you recognize as a lawyer that that's already a valid warrant? Well, that would then be less gray, no? Kasi po, Okay. at least by that point they would have followed the laws that they are invoking. So, ibig sabihin, at least sumusunod na sila sa proseso. But our job as lawyers, Ma'am Karen, and even in my personal belief, we will still attack the issue of jurisdiction. We are duty bound too, no? Not just for Bato but for our country. However, if push comes to shove at kailangan na siyang i-surrender because the entire government mechanism has resorted to all the applicable laws and yung sa Article 59, then syempre we would advise our client already. But sana po, bigyan din po siya ng assurance ng gobyerno na hindi po siya maduduterte. Kasi po, pag ginawa po nila yun, let's say gumawa sila ng kahit anong warrant, local or foreign, tapos without resorting to Article 59, yung ihaharap siya sa korte, bibigyan siya ng a few days to answer, paano po pag sinip out siya bigla ulit, katulad ng ginawa, then that is irreparable damage to our country. Ginawang package yung mga Pilipino nitong administrasyon na to, no? Siniship out. Kaso ang problema ko pagka walang return to sender. Wala na akong return to sender dito pagka ilinabas si Senator Bato. Yun na ho yun. Kagaya dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit gustong-gusto natin siya mapauwi dito sa Pilipinas, mahirap ho. Diba? Ay, kaya nga, nakakuha na ng isang high profile kasi mga linilitis nila dyan sa ICC. Ano ho yan? Hindi kilalang mga leader yan. Si Tatay Digong nung naging presidente siya, isa ho siya sa pinaka maingay na pangalan, hindi lang ho sa local politics, sa local scene, hindi lang ho, international scene ho, yung stage ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, international. Diba? Ganun ho siya katindi. Ang nagre-react sa mga ginagawa niya, walang iba, hindi itong si Obama, itong si Pope, itong si Trump. Diba? Yan hong mga kasagutan ni Tatay Digong noong mga panahon na yun. Ganun ho siya katindi. Kaya itong pagkakaluno ng administrasyon itong si Marcos Jr. dito kay dating Pangulong Rodrigo dyan sa ICC, hindi ho basta-basta bibitawan ng mga banyaga yan. Ano ho nila, trophy ho nila yung si Tatay Digong. Ma'am Karen. And I think my last one is just Last one na po recently si Ma'am Karen. is
the ICC has mentioned already specifically other names, right? PNP officials. But the most famous one being is also Senator Bongo. Senator Senator Bongo. Bongo. So there is a possibility that an arrest warrant may be issued by the ICC against maybe 2 or 3 other individuals, including Senator Bongo. Has Senator Bongo, I'm curious, reached out to, do you have one legal team? Have you No. met about this? No? No, not at all. Full disclosure, we are friends, of course, but we have no legal engagement. But I think because of President Duterte's rendition and then now the pending arrest of Senator Bato, the same arguments would prosper in light of those supervening events, no, Ma'am Karen? Kasi iisa lang po talaga yung model na ginagamit po ng ICC at ng administrasyon. Iisa po yung model, so iisa lang din po yung dapat isagot doon, which is our constitution must prevail. At yung mga sinasabi po ng iba, I take serious legal offense at the suggestion that the constitution is suspended under certain conditions. The constitution po is never suspended. The Bill of Rights is never suspended. Ngayon na nga mga kababayan, dito na unang tatapusin yung interview na yan itong si Atty. Jim Bondoc dito kay Ma'am Karen Davila. So always maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayo lahat ng Pilipinas.